Sa mga magrarally sa loob ng 3 araw na to, walang problema na magrarally kayo basta hindi lang talaga masasalihan ng hindi magandang intensyon ang pagrarally ninyo. Na sana, ang totoong intensyon for transparency and democracy, hindi ko kasi gets yung better democracy, mami. Sino ba naman may pakana ng better democracy na yan? Kasi hindi ko magets. Akala ko ba transparency? Akala ko ba peaceful? Pero ang pinakaunang ginawa ay hiritan ang mga pulis at i-threaten sila. Anong kaibahan ng rally dati at rally ngayon? Andyan naman ang ating mga magigiting na kapulisan ng rally noon, hindi ho ba? Tapos ngayon magre-react kayo na andyan sila? Magre-react kayo na ganyan na lang talaga ang paghahanda at pagprotekta sa Malacanang. Alangan naman hindi nila gawin ang trabaho nila. 'Di ba? Na protektahan ang Malacanang mula sa mga masasamang elemento. Kung hindi masama ang intensyon mo, then kalma ka lang dapat. Kung hindi ka naman talaga terorista ang pag-iisip. Pero yan kasi ang problema. Hindi kasi pwede na sa kamay na to naglilingap kayo worldwide. Go, game, at alam ko yan. Hindi nyo kailangan akong itag, my God. The hell? Don't tag me. Because the message is the message you missed. Do not link up with this hand if you're going to destabilize the government with this other hand. Kasi kayo very confident kayo na, oh my God, we will not do that kasi naglilingap na kami. Ebe, kasama ho ba kayo sa closed door meeting ng mga leader nyo? Kayo bang lahat, nasang katerbang kaanib, kasama ba kayo sa closed door meeting ng mga leader ninyo kung saan sila ang gustong puksain at pababain si PBBM? At kayo lamang ho ang ginagawang target at kayo lamang ho ang ginagawang sacrificial lamb. Aware kayo niyan? Kasi yun lang naman ang point ko. Pero kayo kasi na mga defensive, kayo kasi na, oh my God, makareact. Be, sa totoo lang, I'm just being honest. I'm being honest and telling you that you're being used and you're about to be used as a sacrificial lamb. Okay? Kasi I don't mind you rallying. Again, you're right. You can rally all you want. For you to rally, but for you to destabilize the government within this rally, and you vehemently say it isn't true, then you're misinformed. Then somebody is lying to you. Okay? Because there is most certainly a plot to destabilize the government because kailangan magsanib puwersa ang naratibo, me. Kasi ngayon, sa totoo lang, hindi talaga magulo ang Pilipinas. Ang nagpapagulo ang mga DDS na ingay sa Facebook. Katulad yan nung isang gabi na kinausap ko yung Grab driver ko na sabi niya, kasi ma'am, gulong-gulo ang Pilipinas. Sinagot ko talaga siya, kung magulo ang Pilipinas, edi sana hindi na nagtatrabaho ang DSWD. Kung magulo ang Pilipinas, edi sana hindi na nagtatrabaho ang iba't ibang ahensya ng gobyerno. Kasi nga, magulo, diba? Pero at the end of the day, pagkatapos ng mga bagyo, ng lindol, ang preposition goods na deliver agad. Wave upon wave of help has come. So kung sinasabi mo na magulo ang Pilipinas, sino ang makakabenepisyo? Most certainly not me. Most certainly the people that want Sara as president. Kaya gusto nilang isipin ng mga Pilipino na magulo kahit hindi. Sige nga be, kung magulo ang Pilipinas, lumabas ka sa bahay mo ngayon din. Lumabas ka. Pumunta ka sa inyo, sa labas. Puntahan mo yung mga chismosa mong mga kapitbahay. Magulo ba? Unless you're in the middle of a war zone, hindi siya magulo. But gusto nilang guluhin because, of course, the narrative should fit. Sara will save us all. Absolutely not. Sara started all of this. She did. And the DDS wants to make her president, so it will make everything else go away. All of a sudden, Zaldico is your saint? The same Zaldico that fought back and said that Sara should be investigated for her confidential funds. The same Zaldico you are all immaculately exalting and applauding. Nakakatawa kayo, be? Nakakatawa kayo. Kumakain talaga kayo ng tae. And I don't want any part of that. Kasi imagine niyo the same Zaldico na oo nga, hindi siya kasama talaga sa pagnanakaw ngayon. Pero kasama siya sa pagnanakaw ng Farmally at sa DepEd laptops. Hindi siya kasama at wala siyang nakuhang ni Katiting na pera kasi hinatid niya lahat sa mga maleta na pinicturan niyo lang na walang laman. Saan si Bryce? At least si Bryce pinicturan ang limpak-limpak-limpak na salapi sa loob ng opisina niya. Yon maniniwala ako. Sa maleta na binili sa SM? My golly gosh. Diba? Bryce had the forthright decision to take a photo of the money. Bakit di naisip ni Zaldi yun? But I won't tell you what to do anymore kasi, oh my God, I'm doing your jobs for you. Diba? Because unlike you, I don't want to destabilize the government. I want Marcos to finish his term. And if Sara is the better choice, best
choice for 2028 like you all think she is, then wait for your turn. Because sadly for you, the Kakampinks, they're gaining traction. Sadly for you, the Kakampinks will not take part in all of this because it's us that created this. Of course, I will also do my part in accepting that because I supported the Unity team. Because binudol nila tayong lahat. Because Sarah just couldn't behave. Because she could not wait to be president. Well, she should have. You should have. Because it is such an insult to her father who won an election fair and square and by a landslide for her daughter to simply take it by force and violence. My gosh! No! Diba? Na diba, magiging presidente siya, tapos may mga namatay, mga inosente? Kaya hindi talaga peaceful yan, be! You're gonna wanna take the presidency? No. No. They're not gonna let you. So I hope for God's sake, for all of you, to do your rally. Again, do it every day for 6 months. Just bring water, sunscreen, and prepare yourselves. But don't try to destabilize the government. To, make true that magulo. Because hindi talaga magulo ang Pilipinas. Kayo lang ang magulo. Magulo ang script nyo kasi hindi nga magkakatugma ang script ni Orly at ni Zaldi. Number 1. Hindi magkakatugma dahil hindi pwede na in-insert na presidente na vinito din niya ang at hindi din talaga pwede na kayo magsasabi kung kailan ako magsasalita. I am in my quiet, peaceful, loving era because it is such an insult to my intelligence to remind you that even my 6-year-old son says that if you take a picture of a maleta, it doesn't necessarily mean there's money inside. What an insult for a 6-year-old boy to have more brains than you. Tapos ikaw, Rowena, makatawag ka sa akin, who Rowena? You don't get to tell me kung kailan ako papasok. Because between you and I, you were once paid by the taxpayers to be a commissioner, are you not? Between you and I, Rowena, you don't get to tell me what to. Because between you and I, you're a disgrace and I'm not. Because it is an insult to my intelligence to be beckoned by a dog. Because ano yan, Rowena? You can't be popular on your own. You have to mention Jamagno? Ano yan? Diba? What an insult to you and your past in government. My God, Jamagno pasok. Like, wait. You wait for when Jamagno wants to speak. And now you requested that I speak in Tagalog and in English, so here it is. I want my son to hear this. Because at the end of the day, if you want change, you start at home. You teach your children to be better. You teach your children to help and not be self-entitled. But look what happened to the children of PRRD that he left with us. And as quoted by Dilima, oo nga, nangilog siya bana, di ba? Yan ang point niyo na hindi siya pakikinggan kasi kinuha niya si Junel mula sa asawa ni Junel. Eh, sumama si Junel. So si Junel dapat mag-a-adjust, hindi si Dilima. At hindi pa rin mali ang sinabi ni Dilima about the brainless part. Because if you had any brains, you'd wait your turn and not steal power from the one who has it currently. Because in a democracy, you win fair and square and without buying your votes. Ingat! Agree po ako sa sinabi ni Ms. Jamagno, mga kababayan. Hindi po pwede na basta na lamang mga aagaw ng kapangyarihan o ng gobyerno ang grupo ng mga DDS dahil hindi naman sila yung majority. At saka, alam naman po natin pare-pareho yung reason kung bakit or yung mga reasons kung bakit gusto nilang maagaw ang kapangyarihan o ang gobyerno. Para yung mga iniidolo nila ay pare-pareho pong maabsuelto sa kanilang mga kaso at maaari pong makalaya pa. No? So obvious naman po yung nakikita nating layunin nila. Kaya nga po, ilang taon na silang nagrarally na gustong papalitan si PBBM, patalsikin si PBBM at ipalit si Sara Duterte. Hindi po sila nagtatagumpay. Nagpapakahirap lang sila, wala naman silang napapala. No? Ang tagal na nilang ginagawa yan, hindi sila nagtatagumpay kasi alam ng taong bayan kung ano yung motibo nila, yung totoong reason kung bakit nila ginagawa yung araw-araw na pagrarally. Sandamakmak po sa kampo nila ang may kaso at may pananagutan sa batas. Yung iba nga nagtatago, nagpa-asylum, yung iba nakakulong na, yung iba nasampahan na ng kaso, yung iba kakasuhan pa lang. So, wala po silang lusot dyan dahil matitibay pong ebidensya at lalo na po yung inilalaban ni Senator Trillanes sa kampo ng mga Duterte. Talagang meron po siyang kinalap na matitibay na ebidensya. Tignan nyo naman po, nakakulong ngayon si Duterte. No? So, talagang ang nakikita lang nilang lusot dyan is paupuin si Sara Duterte. Kahit si Sara Duterte may mga kaso sa sarili niya na dapat niyang harapin. Yun na lamang din kay Harry Roque, kay Bongo, kay Escudero, kay Estrada, kay Villanueva, sila po yung mga nababanggit, no?
patungkol po sa mga nangyayaring mga issue ng korupsyon at katiwalian dito sa bansa natin. Hindi ko pa nga po nabanggit yung iba. Meron pang magnetic lifter, overpriced laptops, family. Yan po ibubuklatin lahat. Lahat pong yan ay tutugunan na ngayon dahil iba na yung ombudsman. So talagang kabado na yung mga yan, nanginginig na yung mga yan. Kaya madalas po silang nagrarally, halos araw-araw, wala naman silang napapala, no? So yun po yung nakikita nating reason kung bakit sila nagrarally. Kaya nga po yung mga DDS, balita ko, pinaalis sila dun sa rally ng mga taga-INC kasi iba yung panawagan ng INC kontra sa corruption and promote transparency and democracy. Itong mga DDS, pinagre-resign si PBBM. Kaya may nabalitaan ako na pinagtabo yan sila or pinaalis sila sa rally ng mga taga-INC, no? Nakikihalubilo sa maraming tao para masabing marami sila. So, kaya wala po silang napapala. Yun po, no? And regarding doon sa mga polis na napanood ko din, pinaalis sila doon sa grandstand. Nasaktan po ako para doon sa mga kapulisan natin dahil wala naman silang ginagawa doon Nakaupo lang sila at binabantayan ang peace and order. Nandun sila nagbabantay, nakatingin. So, hindi ko maunawaan kung bakit sila pinaalis ng INC. Kaya nga, sabi ko sa sarili ko, teka lang, parang mali yata, no? Dapat yung mga polis na yon or yung team leader nila, hindi pumayag na sila yung pinapaalis or susunod sila dun sa civilian. Sila yung authority Wala naman silang ginagawang masama. Nagbabantay lang sila, nandun sila sa likod, nakaupo. Nagbabantay para mapanatili ang katahimikan at kapayapaan. Bakit sila pinagtabo yan doon? Kaya po ako nasaktan para sa mga kapulisan natin, gaya po ni Miss Jam Magno. And para po sa akin, dapat hindi sila sumunod dahil sila yung authority. Sila dapat yung nasusunod, no? So sabi ko parang mali yata yung naging desisyon ng team leader nila. Dapat sila yung nasusunod doon, hindi sila yung minamanduhan or inuutusan. Wala naman silang ginagawang masama. And lastly, mga kababayan, balita ko, may mga tao nagsasabi, may nababasa ako sa mga comment na yung mga miyembro nandun nag-overnight sa labas, sa tent. Tapos yung mga leaders daw ay di umano, hindi ko alam kung totoo ito, ay sa mga hotel nag-overnight. No? So kung ako lang, kung totoo yan, hindi ako papayag ng ganun. Uuwi ako at matutulog ako sa bahay ko. Kung kinakailangan dahil required mag-rally, babalik na lang ako kinabukasan. At least maayos yung tulog ko, nakaligo ako at nakakain ako. Hindi ako magpapakapagod mag-overnight sa gabi? Sa labas? Hindi po ba mga kababayan? Pero eto, matatapos na naman yan. Bukas po yung last day. Ang tanong, mga DDS, may napala ba kayo? Wag na po nating siguro pulaan yung INC kasi hindi naman sila nananawagan ng resignation ng PBBM. Yung mga DDS na lang, tanungin natin sila, may napala ba kayo? Magtatatlong taon or papunta na kayo sa pang-apat na taon ng pagwawelga at pagrarally nyo. Galit na galit kayo sa mga aktivista. Ngayon, ano yung ugali nyo? Gusto nyo patalsikin ng gobyerno. Yan yung ugali ng mga taong dapat i-red tag. Ang gagaling nyo mang red tag noon, noong panahon ni Duterte. Pero ngayon, kayo pala yung gumagawa. Gawain nyo pala. Gusto nyo kayo lang yung nasa posisyon at nasa kapangyarihan. Bakit? Dahil gusto nyo makaligtas ng mga poon nyo. Yun ang totoo. Yun lang mga kababayan. Maraming pong salamat sa panonood.